Okay. Pag may plastic, wala. Pag may plastic, wala. Ito po yung buwan ng senior eh. Hindi ba ba dyan sa mga? Hindi ba ba dyan sa mga? Ayun na dito. Jesus is forever. Pwede po bang pakingitihan niyo po ang inyong katabi? Sabihin sa kanya, Jesus is alive! Jesus is alive! Hallelujah! Let us pray! Panginoon, maraming salamat po sa mga gamit na ibigay niyo po sa amin. Lord, we pray for your presence to be here, Lord God. Pagdali po namin, binubuksan ang aming pong mga puso para lalo po namin maunawahan ang inyong salita, Diyos. Ang inyong mga pangako. At Lord, naalala po namin ang inyong pong kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon. At may kakayanan po kami mag-celebrate. At may kakayanan po kami ibigay namin ang aming pong mga buhay. Lord, salamat sa biyaya at habag. Ikaw ang patuloy na magbago at mag-transform ng aming pong mga buhay. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at ang lahat ng mga pinalaya at binago ng ating Panginoon ay magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! Our call to worship is taken from Psalm 68, verse 4. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds, by His name Yahweh, and rejoice before Him. Amen. Hallelujah. Let us praise our God. Let us sing. Oh, holiday. Jesus, He washed our sin away.
At ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kami maligtas sa aming kasalanan. We thank you, Lord, for all the things you have done. Ikaw namin po ang aming itataas for the cross. Thank you for the freedom. Jesus, you died and rose again. Praise you.
Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name. Tunay nga po, O Diyos, na kayo'y buhay, kayo'y kumikilos, kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat purihin at sambahin. At sa umaga nito, Panginoon, hayaan ninyo na ang inyong mga anak ay patuloy kong pumuri, sumamba sa pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Panginoon, sa iyo po kami ay nagpapakumbaba. Patuloy namin hinihiling ang iyong pong mapagpalang kamay, ang gumalaw, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We also take this time, O Lord, to pray in behalf ng aming bayan, Pilipinas. Dalangin namin ang iyong awa at habag, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na dumaloy ang iyong pong pag-asa, ang kaliwanagang dulot ng iyong pong mabuting balita. Higit sa lahat, O Diyos, hayaan na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng dako ng aming bayan. Dito man, Panginoon, sa Taiwan, dalangin namin ang pangangaral ng iyong mabuting balita ay dumako sa lahat ng dako. Malipangaral ang pangalan ni Jesus doon sa kataas-taasan hanggang sa kabundukan, Panginoon, ng Taiwan. Sa iyo, Panginoon, ipinapanalangin, Panginoon, ang pamilya na represented dito, O Diyos. Na kayo ang Diyos na gagawa at ikilos, maging dito man sa amin, sa Taiwan, o sa aming mga mahal sa buhay, saan mang dako, Panginoon. Hinihiling, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay, ang siyang pumilos sa buhay ko ng bawat isa na narito, ang mga may sakit at karamdaman ay makatanggap ng iyong kagalingan, ang mga naghahanap, Panginoon, ay makatagpo, ang mga may katarungan, Panginoon, ay makasumpong ng kasagutan. Sa iyo po, itinataas ang lahat, at kayo po ang mayamat, Panginoon, sa aming pagtitipon. Sa iyo pong habag, Panginoon, itago ninyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, gagamitin ninyo at hayaan sa Jesus lamang ang makitaas. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hari pong tumayong lahat. Our scripture reading is taken from Luke chapter 24, from verse 1 to 12, in the Living Translation. But very early on Sunday morning, the women went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the entrance. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. As they stood there puzzled, two men suddenly appeared to them, clothed in dazzling robes. The women were terrified and bowed with their faces to the ground. Then the men asked, "Why are you looking among the dead for someone who is alive? He isn't here. He is risen from the dead. Remember what he told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that he would rise again on the third day." Then they remembered that he has said this. So they rushed back from the tomb to tell the 7 disciples and everyone else what had happened. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and several other women who told the apostles what had happened. But the story sounded like nonsense to the men, so they didn't believe it. However, Peter jumped up and ran to the tomb to look. Stopping, he peered in and saw the empty linen wrappings. Then he went home again, wondering what had happened. This is the word of God. Thanks be to God. Morning po sa ating lahat. Praise God. Tunay na nagsimula na ang spring.
Sa ating pong mga kapatid, welcome po sa mga first timer, welcome po sa Sniper International Church Filipino Ministry. We're glad na narito kayo sa ating pag-alala ng pagkabuhay muli ni Kristo Jesus ay tayo po ay natakot, no? Sa pagbulita sa kanyang pagkabuhay muli, hindi lamang sa pagbulita sa kanyang pagkabuhay muli, kundi bakit ito napakahalaga sa ating pananampalatayang Kristiyano. The empty tomb. Alam niyo po yung tomb, no? Kung makatandaan po natin, ito po ay ipinahiram ni Joseph o Arimatea, at yung pagpapahiram po ni Joseph ng libingan upang doon mailagak yung katawan ni Kristo Jesus ay isa rin sa mga katunayan o pagpapatotoo na ang prophecy about the Christ na si Kristo ay mailalagak doon sa libingan ng mayaman ay na sumisimbolo, no? Na papakita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ayon sa pag-aaral, ito pong libingan na ito ay hindi lamang po libingan na kung saan ay ordinaryo na po pwedeng bukayin, no? Alam niyo po naman sa atin, may kasabihan, no? Pagkalagak nung katawan o nung namatay ay maaaring mawalan ng mga bagay na importante. Pero po, para ipakita ng salita ng Diyos na si Jesus ay tunay na namatay at tunay na naibig, inirecord po doon, no, na hindi lamang tinakpan ng malaking bato ang libingan ng Panginoong Jesus. Pangalawa, ito po ay nilagyan ng mga bantay. At alam niyo po yung istorya na kung saan nung makita ng mga guardia na si Jesus, no, yung katawan ng Panginoong Jesus ay wala. Gumawa sila ng mga kwento upang sabihin na ninakaw ng mga alagad yung kanyang katawan. At ito po ay isang bagay na kung ating isipin ay magbubunga ng maraming katanungan. Una, yung mga alagad ng buhay pa si Kristo Jesus, nagsitakbo na sila, lumayas na, umalis na, di ba? Pangalawa, binantayan po ito ng mga sundalo, hindi lamang ordinaryong sundalo, no? Kundi sundalo ng mga Romano at sundalo ng mga royalty. Kumbaga sa atin, parang PSG, no? Pangatlo, kung nanakawin mo yung katawan, bakit mo iiwan yung pinagbalutan? Kasi yung damit, yung pinagbalot kay Kristo Jesus ay naiwan, no? Wala naman sigurong magdarakaw na gagastos ng panahon para tanggalin yung pagkabalot para kunin yung katawan ni Kristo Jesus. Pang-apat, dapat ma-court-martial siguro yung mga sundalo kasi hindi nila ginapanan yung kanilang tungkulin. Pang-lima siguro,
wala namang armas. Pangalawa ay maaari natin sabihin walang enough na lakas para igulong yung bato na nagtatago ng katawan ng Panginoong Hesus. Dito rin makikita natin yung katotohanan na kahit sa ating panahon na iba talaga yung loyalty ng kababaihan. Amen. Mas marami sa kababaihan ang nauuna Amen. sa gawain. Di ba? Amen. Pero hindi ganun lang, di ba? Nung si Jesus Christ ay nakulong doon yung unang libing, ang mga kababaihan talaga ang huli at ang kababaihan din ang una. Amen. Hindi ko naman sinasabing ganun kami lagi, pero palagian talaga yun pagka tinanong mo ang salita ng Diyos. No? At ang sabi ng mga kababaihan, they have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they have put him. No? Yung mga babae ay naghanap. Gaano ba ka-importante ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus? Bibigyan ko po kayo ng ilang bagay, no? 7 bagay. Bakit importante ang pagkabuhay ni Kristo Jesus? Bakit hindi na rin siya katulad ni Jose Rizal na hindi nabuhay? No? Bakit hindi na rin siya katulad nila Mahatma Gandhi, ng mga kilalang mga tao na nag-contribute sa development ng ating society. No? Bakit siya kailangan mabuhay muli? No? Bakit hindi siya katulad na lamang ng mga ibang nagtatag ng relihiyon, ng mga ibang mga propeta, no? Na nabuhay muli? Gaano kahalaga sa pananampalataya nating Kristiyano ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus? Okay. Una, ang pagkabuhay ni Kristo ay kasing halaga ng kanyang pagkapako. Yung pagkapako ni Kristo Jesus, mayroong 27 prophecy na nangyari habang nung si Kristo ay ipinako. Nung si Kristo ay ipinako sa krus, there are around 27 prophecies na nangyari doon. No? Mula doon sa nung siya po ay ipagkanulo ni Judas, no? Yung unang prophecy about Messiah ay nagsimula pa sa Garden ng Eden. Yung proto-evangelyo na tinatawag nila. Ang Diyos mismo ang nagsabi na yung paanan ng Mesiyas, ng seed, yung seed, sabi doon, no, sa Genesis 3, the seed will crush the head of the serpent. At yung kung pagkapako ni Kristo Jesus ay pagpapakita ng pag-crush doon sa kapangyarihan ng Satanas. No? Napakarami pong napakatagal po bago nangyari yun. 1,000 taon. 1,000 taon ang prophecy, no? Na siya ay, sabi doon sa Isaiah 53, siya, yung kanyang katawan ay mag-iiba, yung kanyang itsura ay hindi makikilala. Kaya nga po, yung tanong ng iba bakit hindi nakilala ng mga alagad si Kristo Jesus nung siya ay unang nagpakita sa kanila pagkagaling sa kanyang muling pagkabuhay, di ba? Doon yung nasabi niya Noli ni Tangere, yung hindi pa siya umaakyat, habang naglalakad sila, na nagtanong na yung mga babae, no? Hindi kagad sila nakilala. 'Di ba? At 'yung unang prophecy about Messiah ay nagsimula pa sa Garden ng Eden. Yung unang prophecy about Messiah ay nagsimula pa sa Garden ng Eden. At yung unang prophecy about Messiah ay nagsimula pa sa Garden ng Eden. At yung unang prophecy about Messiah ay nagsimula pa sa Garden ng Eden.
At bakit ganon? No? Nung siya po ay nag-appear sa mga kababaihan, hindi kaagad siya nakilala ni Mary Magdalene. Hindi siya kaagad nakilala ng iba pa. Kaya samantalang matagal nilang kasama si Jesus Christ. No? So, maraming kaisipan ang maaari nating maisip doon. Ang sabi ng ilan ay dahil siya ay glorified na. Glorified body. Pero sabi naman ng iba, kung glorified body siya, bakit meron pa siyang butas sa kanyang kamay? So maaari yung sinasabi sa Isaiah 53 na he was disfigured. Ha? Na hindi siya makilala. Hindi siya makilala ng walang pagkakakilanlan sa kanya. Basahin ko lamang ko. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human, and from his appearance one would scarcely know he was a man. No? So, sabi ng ilan na mga paham o matatalino, maaring dahil siya ay disfigured pa rin, no? Meron pa rin traces ng kanyang pagkabugbog dahil naroon pa rin yung trace ng butas sa kanyang kamay at butas sa kanyang kahiliran. At sinasabi natin ang pagkabuhay ni Kristo ay kasing halaga ng pagkapako niya sa krus. Sabi dito, for what I receive, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Napaka-importante siya na mabuhay muli, hindi lamang siya ay mamatay. Bakit? Kasi maging ang ibang grupo ng reliyon ay naniniwala na siya ay namatay. Pero, hindi siya nabuhay muli. Bakit nga ba? No? Sapagkat ang pagkabuhay ni Kristo ay nagpapakita na yung kanyang ipinangakong kaligtasan ay selyado. No? Kaya nung unang pangaral ng salita ng Diyos, nung unang ipinoclaim after the resurrection na si Jesus ang tagapagligtas, kasama doon na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay muli. At isa sa mga sektang malaki ay hindi naniniwalang si Jesus ay nabuhay muli. No? Yung galing doon sa Middle East. Okay. Pero ito po ang sinasabi ng kasulatan, God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of the fact. Now, ngayon, itong nagsasalita na ito ay si Pedro. Si Pedro, noong panahon na hinuli si Kristo Jesus, bagamat kumuha ng tabak at nakapiyas ng tainga, no, pagkatapos pagalingin ni Jesus, ito si Pedro ay isa sa mga umalis, lumayo, o naglagay ng distansya sa kanya at sa Panginoong Jesus. At siya ang alagad na tinatwa si Jesus Christ 3 times. 3 times niyang sinabi na hindi niya kilala si Jesus. Nasaan na yun ang kanyang tapang kung si Jesus ay hindi tunay na nabuhay? Eh, nung buhay pa si Jesus, wala na yung kanyang tapang. No? So, kanyang sinasabi, siya ay witness. 120 sila doon sa Acts chapter 2 na nagkakatipon nang bumaba ang banal na Espiritu at sinasabi, kami, 120 kami, witnesses kami, na katotohanan na si Jesus ay nabuhay muli. Sabi lang sa 36, therefore let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Ito po ay sinabi, pinoproklama
nila na kay Jesus lamang ang kalikasan o panahon na yan. At sinasabi na, manumbalik kayo sa Panginoon. Napaka-importante sa pagpapahayag ng mabuting balita na maipahayag natin na si Jesus ay nabuhay muli. Bakit po? Dahil marami ang maaaring makapangako, magbigay pangako, o mamamatay ko para sa iyo, mamamatay ko para sa aming inambayan. No? Pero si Jesus, bago ba nangyari ang lahat, binanggit niya, mismo siya, binanggit niya, no, na wasapin ninyo ang templo nito at aming itatayo sa loob ng 3 araw o sa ikatlong araw. No? At yan kung ikatlo at 3 araw ay marami rin ang naguguluhan dyan. Kasi alam natin, pagka 3 araw ay 72 hours. No? Pero pag sinabi kong ikatlong araw, ay maaari kong sinasabi ng alas 11 ng gabi. Halimbawa, sabihin natin ang ikatlong araw ay alas 11 ng Biyernes ng gabi. Pero sinabi mong sa ikatlong araw, magkakaroon ng 24 oras na Sabado, at yung unang oras ng linggo na alauna ay maaari nating sabihin ikatlo. Hindi buong 3, kundi ikatlo. Dahil nanggagaling ka doon sa araw ng Friday. No? Kung may magtanong sa inyo, 72 hours, di ba? Ang malinaw na pagkakasulat is on the 3rd day. O sa Tagalog ay sa ikatlong araw. Nawa, ito po ay magbigay-linaw. No? Pangatlo, ang muling pagkabuhay, ang pinakahuling pagpapatunay na si Jesus ay ang Mesias. Resurrection is the ultimate confirmation that Jesus is the Messiah. Ito po ay confirmation. No? Basahin ko lamang po sa Romans 1 verse 4. And who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection. Yung pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus ay nagpapatunay na siya yung anak ng Diyos, na siya yung pinili ng Diyos, na siya yung ibinigay ng Diyos upang tayo ay maligtas. No? Resurrection is the ultimate confirmation that Jesus is the Messiah. Ito po yung nag-set apart sa atin sa pananampalatayang Kristiyano sa ibang pananampalataya. Bakit nasasabi natin na walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao maliban lamang sa pangalan ni Jesus? At dito rin natin masasabi bakit ito ay biyaya at grasya ng Panginoon sapagkat hindi natin ito magagawa kung tayo lamang. No? Panglima, ang pagkabuhay mo ni Jesus ay mahalaga upang maunawaan natin ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. The resurrection of Jesus is essential in understanding justification by faith. Na tayo po ay na-justify, nakawalang sala. Dahil si Jesus ay sineryuhan yung ginawa niya sa krus sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Basahin ko po sa Romans 4:24-25. But also for us to whom God will credit righteousness, for us who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. So siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli para tayo mapawalang sala. Yung dugo niya ay naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ito po ay kaibahan. Kaligaw mo ito doon sa Old Testament na magdadala sila ng mga hayop. Now, remember, nung unang ginawa yung templo ni Solomon, no? Libong na baka yung inialay doon. Talagang nagdugo. Talagang dumanak yung dugo. No? Bakit po?
without the shedding of blood, there is no remission of sin. At yung pamamaraan na yon ay nagsimula pa doon din sa garden. Matatandaan po natin, nung nagkasala si Adan at Eva, nung sila ay nagkasala, nakita nila na sila ay hubot-hubad. Nagkaroon na yung hiya. Gumawa sila ng sarili nilang damit. Makakpan yung kanilang kaubaran. Ang ginawa nila ay galing sa halaman. Tinakpan nila. No? Tinanong sila ng Diyos, bakit sinasabi ng hubad kayo? Ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? Dinamitan sila ng balat ng hayop. At para mo magbalatan yung hayop, matanggal yung balat, kailangan mo siyang makinig. Kailangan mag-shed ng blood. At doon din natin makikita noong unang record ng pag-aalay. No? Yung magkapatid. Sino yung magkapatid? Si Cain at Abel. Ang isa ay nag-offer ng halaman. Ang isa ay nag-offer ng hayop. Di ba? Kaninong alay ang tinanggap? Yung kay Abel. Kasi nga, sa simula pa, pinapakita without the shedding of blood, there's no remission of sin. At nung kinukuha nila Joshua yung lupang pangako, matatandaan ninyo yung babae. Sinong babae yun? Na naglagay ng scarlet thread, ulang thread, para maligtas yung kanyang pamilya. Throughout the history na recorded sa Biblia, makikita po natin na hindi nagbago ang Diyos. Ang pamantayan niya, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya po ipinagkaloob ni Jesus. Kaya si Jesus ay namatay hindi sa panahon na ang mga Hudyo ay malaya. Siya ay namatay sa panahon ng Roman Empire. Sapagkat kung siya ay papatayin sa panahon na ang nagahari ay mga Hudyo, siya ay papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Di ba? Stoning. Yun po yung pamamaraan nila ng pagbato. Kailan na-invento yung pagtapang sa krus? Ito po yung panahon ng Romano, ng Roman Empire. Isang pinakamalupit na pamamaraan ng kamatayan. Kaya nga po, makatandaan po natin, ginawa doon sa dalawang kasama ni Kristo Jesus, no, na ipinangako. Binalian sila ng buto. No, binalian sila ng buto sa kanilang mga tuhod, sa kanilang mga paa. Bakit po? Kasi sila po ay nakabayubay sa krus. At yung kanilang katawan ay pinipwersa na pinipwersang pababa. Hinihirap pababa yung kanilang katawan at habang bumababa yung kanilang katawan ay hihirapan silang huminga. At para sila makahinga, gagalawin nila yung tuhod nila para makahinga. So, pag anong gano'n yun? Pagod na sila mula sa pagkakadulpe at yung yung kanilang posisyon na dala-dala yung krus na mabigat, pinagtatawanan sila, kinamumuyan sila ng mga tao, at lumalaban sila para mabuhay. Para sila mabuhay, kailangan nilang maiangat yung kanilang paa para makahinga. Ganun po yung pamamaraan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Kaya kahit yung pagtusok sa kanyang pagiliran, kapatid pa rin yun ng kanyang kamatayan. At yung paglabas ng tubig at dugo, kung atin itong pag-aaralan sa medisina,
ito ay pagpapatunay na siya ay physically dead. Bakit kailangan natin yung malaman? Kasi nga, kaya sabi, hindi naman siya namatay. Kaya kung hindi siya namatay, hindi siya nabuhay ulit. Pero ang katotohanan, namatay siya para sa ating kasalanan, nabuhay muli siya upang mapawalan tayo ng sala, upang masabi sa atin, you are already justified. Amen. Bayad na yung kasalanan mo. Hindi mo na kailangang magpapako muli. Kamakailangan siguro kung nasaan kayo, may makikita kayong mga nagpapako na mga pungko, mga pasidor, no? Mga kapatid, lahat ng yan ay lahat ng ating kasalanan noon, ngayon, at maging sa susunod, itong lahat ay binayaran, sinettle ni Jesus Christ sa cross. At sa harapan ng Diyos, dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus, sa harapan ng Diyos, tayo ay justified. Pinawalang sala. Pinawalang sala. Maaaring sa mundo na ito ay hindi na mapawalang sala ng korte ng sanlibutan. Pero ano ba naman yung korte ng sanlibutan hanggang dito lamang yan sa buhay? Ang pinakamalaga, doon sa korte ng kalangitan, dinideklara tayo ng Diyos mismo na tayo po ay pinawalang sala. Pang-anim, ang pagkabuhay ay katiyakan ng ating kalwalatian. Resurrection secures our regeneration. No, ang resurrection secures our regeneration. Yung pagpapatunay na tayo ay naisilang muli, nagbago, ito po ay pinapatunayan doon sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Sabi dito, ang pagkabuhay ay katiyakan upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Sabi dito, basahin po natin, 1 Peter chapter 1 verse 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, we experience yung regeneration. Bakit kailangan natin ma-regenerate o bakit natin kailangan mabuhay muli? Dahil tayo ay pinanganak na patay. Sa harapan ng Diyos, tayo po ay patay. Patay tayo sa kasalanan. At kailangan natin mabuhay muli. Kung paano si Jesus ay nabuhay muli. Kaya nga po, pagka binabaptize ang tao, no? Pagka lubog niya, pinapakita na yung dati niyang pagkatao ito ay nalubog na, at pagkaangat niya, siya ay may panibagong pasimula. No? Alam niyo po yung pagkabuhay muli o yung bagong panimula, bagong buhay, yan po ay nilarawan o pinilit nilarawan ng iba't ibang mananampalataya sa iba't ibang panahon. Kaya sa Europa, no, may mga inadat sila sa Western, may mga inadat silang mga naging kasanayan o naging kaugalian. Kasi sa kanila, pagka ganitong panahon ay spring. Pagka spring, lumalabas yung mga rabbit. Tapos, yung new life ay pinapakita ng itlog. No? Iyon ay pamamaraan nila para sabihin na mayroong bagong buhay. Pero pwede naman natin tanggalin yun at itiklara ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Yung pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus ay nangangahulugan sa lahat ng pananampalataya ng paninimula ng bagong buhay. No? Nagkaroon tayo ng bagong panimula na tayo po ay tinuturuan na
mayroon na tayo, kasama na tayo doon sa nation na binubuo ng Panginoon. Resurrection secures our regeneration. Nabuhay muli si Jesus at binibigyan niya tayo ng bagong buhay. It's a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Okay. Pang-anim ang pagkabuhay ay katiyakan ng ating kaluwalhatian. That pagka tayo ay namatay, dahil kasama tayo doon sa na-justify, tinawalang sala, binago niya yung buhay mo natin. Tayo ngayon ay kasama doon sa katawan ng ating Panginoon. Kasama tayo sa pamilya ng Panginoon. That assures us, secure yung ating glorification. Ang pagkabuhay ay katiyakan ng ating kaluwalhatian. Hindi ho tayo umaasa na pagka namatay tayo, hindi natin alam kung ano yung kalalagayan natin doon. May security, hindi dahil sa ginawa natin o gagawin ng mga tao na maiiwanan natin. Yung security na yun ay binigay ng Panginoon nung siya ay mabuhay muli. Amen. No? Amen. Hindi kayo nanganamba na saan ba ako pupunta? O Diyos, ako ba ay pupunta sa kaliwa, sa kanan o sa gitna? No? Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na it is appointed unto man once to die and after that, judgment. Isang beses lamang tayo mamamatay. No? Walang pagkabuhay muli dito. Hindi mo tayo magkakaroon ng second chance dito. No? Isang beses na ang tayo mabuhay, pagkatapos nyo ay pagharap na sa Panginoon. No? Hindi mo natin po pwedeng sabihin na dahil sa awa ng Diyos, siya nabuhay muli. At binalikan after 3 months. Mali mo, di ba? At mangyayari, at magkakaroon ka nun. Hindi mo pala ang gano'n. Pagkatapos mo ng physical na kamatayan po natin, tayo po ay aharap sa presensya ng Panginoon. To be absent in the body is to be present with the Lord. Sabi dito, through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, the spoil of faith kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Through the resurrection, meron po tayong inheritance sa Panginoon. Now, siniled ng Panginoon. Kung dito man ay mahirap tayo, hindi tayo secret billionaire. Doon sa kalangitan, meron tayong tunay na yaman na wala makakanakaw sa atin, mga kapatid. It will never spoil, it will never fade. Hindi po siya maaapektuhan ng tariff war. Hindi mo siya maaapektuhan ng pagbagsak o pag-alas ng pera ng sanlibutan. Meron po tayong yaman doon at it was secured ng ating Panginoon. Panghuli, ang muling pagkabuhay ay nagbibigay daan sa ating kabanalan. Because Christ is risen, we can live yung sinasabi niya kabanalan. Basahin ko po sa 1 Corinthians 15:21-22. For since death came through a man, the resurrection of the dead man comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Nung tayo po ay nanampalataya,
tayo po ay ginawang buhay ng Panginoon sa Kanya. Sabi ko sa Romans 6 verse 4, yes, as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Si Jesus ay nabuhay muli. Ngayon tayo ay may bagong buhay. At itong bagong buhay na ito ay may kabanalan, sanctification. No? Tayo po ay patuloy pong pinapabanal ng Panginoon. Maaaring hindi natin masasabi na we are no longer sinning, but we are less sinning. We sin less. Hindi tayo sinless, but we sin less. No? Na bakit po yun? Dahil tayo magaling, dahil tayo mahusay? Hindi. Dahil the Holy Spirit who raised Jesus from the dead is the same Holy Spirit working in us. Amen. Yung banal na Espiritu na kumilos sa pagkabuhay muli ni Kristo Jesus, ang siyang banal na Espiritu na kumilos sa atin. Kaya nga po ang challenge sa atin sa araw na ito na pag-alala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang katotohanan, yung resurrection ni Jesus Christ, for us who believe, enables us to live in Him by providing first yung reconciliation. Tayo po ay na-reconcile sa Diyos. No? Tayo po ay pinatawad sa mga kasalanan. Tayo po ngayon ay may bagong buhay. Tayo ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ano? Lahat ng yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga ang sinasabi ng kasulatan, the righteous shall live by faith. Yung pananampalataya po natin, Kristiyano, ay nagsimula sa pananampalataya at matatapos sa pananampalataya. It is not us, it is Christ. At ang challenge sa atin is to start living a life-centered kay Christ. A Christ-centered life. Na hindi tayong sentro, kundi si Kristo Jesus ang maging sentro ng ating buhay. Hindi tayo ang malakas, kundi we experience yung empowerment ng Holy Spirit. Kung tayo po ay nagsasabi na mahusay ako at magaling, lahat po tayo ay mag-fail. Pero makikita naman po natin ang mga mananampalataya, no? Recorded sa Biblia. Hindi sila mga perfectong tao. May matatakutin, may magagalitin. Di ba? Makikita ho natin, pag binasa natin yung buhay ng mga alaga. Lalo na pag binasa natin yung mga Old Testament saints. No? Pero kailan ba tayo naging righteous? Yung righteousness po natin, it is a gift of God na nakuha natin dahil tayo nanalig na nampalataya sa Panginoon. Remember yung kasama ni Jesus Christ sa cross. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mo akong kalimutan pagkat, diba? Huwag mo akong kalimutan. Pagpapahayag ng pananalig pa ng napalataya sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, alam mo, kailangan bumatil ka muna sa DIC. Kailangan ka muna ron. Tapos, mag-serve ka, kailangan magaling ka magluto ka. Magaling ka kumanta ka. Kailangan bumaba ka yan, magpa-obis mo ka muna sa tubig. Ilubog mo yung sarili mo na 10 beses. Wala. All by faith. Kaya wala akong makapagmamalaki sa atin. No? It's all by faith. Yun po yung grace ng Panginoon. Amen. And let's start living yung Christ-centered life na yun.
Not me, ikaw Panginoon, hindi ko kaya, pagharian mo ako. Diba? At yun naman yung pananalig, nananalig tayo, na He will see us through, nananalig tayo, na tayo na walang kapangyarihan, walang kakayanan, the Holy Spirit will empower us. Na katulad ng isang agila, makakaranas tayo ng panibagong lakas na tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Katulad ng isang paglalako na napako sa krus, mapapatawad tayo, lilinisin tayo ng Panginoon, all by faith. Dahil sa ating pananalig, dahil sa pananalig. Ito po yung grace. And we praise God na tayo po ay namumuhay sa panahon ng biyaya. Amen. Amen. At nawa, sa ating pag-uwi, sa ating pagbalik, balikan po natin. Lord, gaano kalaki ang iyong pag-ibig. Gaano kalaki yung pagnanasa mong maligtas kami. Na kahit kamatayan ay hindi mapipigilan ang iyong pagpapatawad, kamatayan ay hindi mapipigilan ang iyong paggawa ng himala, ang kamatayan ay hindi mapipigilan yung mga magagandang pangako. Hindi mo napigilan ang kamatayan sa Kristo Jesus. Wala kong alam na makapagpipigil, makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala sa kapangyarihan dito sa lupa, wala kapangyarihan doon sa impyerno, wala kapangyarihan sa langit. Nothing can separate us from the Lord. Amen. And let us place our faith in Christ alone. Tayo po ay manalangin, tayo po ay manampalataya. Panginoon, naipahayag ang iyong salita. Naipahayag ang iyong pong pananagumpay o Diyos. Dalangin, Panginoon, ang pananalig ng bawat isa ay makilagak sa iyo sa magagawa mo, sa mabuting plano mo. Panginoon, kung mayroon man dito na hindi pa inilalaga ang pananampalataya sa iyo, dalangin ko po, O Diyos, na kayo ang bumilos, magbukas ng mga mata at makita ang iyong kabutihan. Makita ka na, Jesus, at mailagak ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo lamang na namatay at muling nabuhay, upang kami na makasalanan ay makatawad, makawalan sala, at sa iyong pagbabalik ay makasawa mo, Panginoon. Sa pangalan ko, Jesus. Amen. Meron tayong kasiguruhan na ma-forgive. He suffered and died sa cross. Sa shame, he was convicted sa people's court of opinion. He was being crowned with thorns and then carried the cross and then eventually died on the cross para tayo magkaroon ng justification sa lahat, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And today, let us remember that our lives is worth living because we know that the Savior, the Jesus that we believe, lives. Let us sing this song.